I would like to confirm. One, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Wala na umanong legal na hadlang para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod yan ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ng kampo ni de la Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa botong 951, hindi pinagbigyan ng mataas na hukuman ang petisyon ni de la Rosa na agad namang humiling ng rekonsiderasyon. Pero paglilinaw ng SC, sakop lang ng desisyon ang temporary relief na hinihingi ng kampo ng senador at hindi ang merito ng kaso nito, partikular ang konstitusyonalidad na ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng ICC. Kasama ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan pang dating opisyal, kinasuhan si de la Rosa ng crime against humanity bunsod umano ng malawakang pagpatay na naganap sa panahon ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang Department of Justice itinalaga ang National Bureau of Investigation at Philippine National Police para ipatupad ang warrant of arrest laban kay de la Rosa. Nanindigan din itong valid ang warrant of arrest ng ICC. The government recognizes it as valid and enforceable. The directive now is to enforce it. Sa kabila yan ng wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos kumalas ang bansa sa Rome Statute epektibo noong 2019. Bukod dito, wala ring ipinipresentang kopya ng warrant of arrest ang lokal na otoridad kahit pa matagal na itong hinihingi ng liderato ng Senado. Tanging si dating Senador Antonio Trillanes ang nagbandera ng sinasabing ICC warrant noong unang tinangka ng National Bureau of Investigation na arestuhin si de la Rosa noong nakaraang linggo. Bukod sa sikreto, galing pa sa dayuhang hukuman ang utos ng pag-aresto. Pananaw ni Senador Rodante Marcoleta, hindi maaaring kilalanin ang kautusan ng ICC. Una, dahil wala namang extradition treaty o anumang kasunduan na magpapatibay sa hakbang. Bukod pa dito ang kulay ng politika dahil si Trillanes na numero 1 kritiko ng mga Duterte ang makapronta. Sa ngayon, hinihintay pa ang magiging pasya ng Korte Suprema sa konstitusyonalidad ng kautusan. At habang nakabinbin ang usapin, patuloy na nahahati ang bansa habang patuloy namang humaharap ang publiko sa kabila ang pahirap dahil sa mga krisis na hinaharap ng bansa. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod na